TV here at gumawa ako ng video para bigyan ko kayo ng update tungkol sa mga nangyayari sa paligid at tungkol dito sa mga current events na nangyayari sa bansa natin. So meron tayong ipapakita na tungkol sa nangyayari ngayon kay First Lady Lisa Araneta Marcos na sinasabi ng iba na detain daw siya sa Los Angeles, California. So ipapakita namin yung picture ng actual na nangyayari ngayon sa First Lady. So base dito sa ABS-CBN News, na shinare mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos, binagi dito yung kanyang gathering nung kasama niya yung mga taga Girl Scouts of the Philippines sa kanyang office sa Maynila. So dito sabay na pinabuluanan nga ng Malacanang ngayong Huwebes na yung post na umano'y nakakulong ang First Lady sa Los Angeles, California sa USA, which is fake news po. Yan po ay fake news, no? So yan ay kinonfirm mismo ng Malacanang at ni mismong si First Lady Marcos, First Lady Lisa. At nitong umpisa ng Marso ay pumunta nga si Lisa sa California para dumalo sa iba't ibang activities kaugnay ng Meeting of the Minds sa Manila International Film Festival, kung saan entry po dyan, official entry din dyan yung The Kingdom ni Bossing Vic Soto at yung Topak ni Mr. Arjo Atayde. Okay, so yan, malinaw yan na hindi po totoo na na-detain or nakulong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Los Angeles, California. Yan po ay fake news. Huwag po kayong maniwala sa mga post na naka-detain daw po si First Lady Marcos dyan sa LA. Yan po ay fake news, okay? So samantala naglabas ng isang video ito si former President Rodrigo Duterte sa kaniyang Facebook page para i-update or mag-update tungkol sa kanyang kalagayan sa loob ng airport na papuntang dahig sa Netherlands. So i-play natin yan, panoorin natin yung video at para ito sa kaalaman ng lahat, no, para malaman din ng lahat whether you are supporter of Duterte or not. Importanteng malaman nyo kung anong nangyayari ngayon kay former President Duterte. Panoorin natin. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, Stockholm Airport. It's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country and so be it. Ganun lang. So yan, napanood natin yung video ni former President Duterte na sinabi niya na okay naman daw siya. Okay lang daw siya dyan sa loob ng eroplano na may napapuntang dahig sa Netherlands, kung saan naka-headquarters ang ICC, no? Ang flight number po niya ay RPC 5219. Sinabi niya dyan na wag daw mag-alala yung kanyang mga supporters at okay lang naman daw siya, at kung ano man yung mga kailangang responsibilidad or mga pagkakamali or mga pagkukulang niya or kung ano man may mga involvement, kung sino man may involved doon sa kanyang kaso, ay wag na raw mag-alala dahil aakuin daw niya lahat ng lahat ng mga kasalanan, lahat ng
kasalanan ng mga taong involved doon sa kanyang war on drugs na tinatawag. Again, hindi po natin to pinapakita para sa tawagin, hindi natin to pinapakita para gamitin para insultuhin si President Duterte or magmukhang kaawa-awa si Duterte or ipakita sa mga supporters niya na kaawa-awa po siya. Ito po pinapakita natin sa lahat, hindi lang po para sa mga supporters ni Duterte, pati na rin dun sa mga Pilipino na concerned lang din sa issue na to. Sana tigilan na natin yung mga pangtudusta, yung mga pangbabash lalo na sa presidente natin na si PBBM, kasi wala naman po talaga siyang kasalanan diyan. Siya po ay sumunod lang po sa request ng Interpol at hindi naman po siya yung nag-file ng kaso against Duterte. Si Trillanes po at saka si Congressman Gary Alejano po. So kung meron po kayong galit, sa mga supporters po diyan, kung meron po kayong galit dahil po sa pagkakaaresto ni former President Duterte, ay hindi po si PBBM yon ang dapat yung sisihin, hindi po siya ang dapat yung pagalitan, kundi po yung mismong nag-file ng kaso, kundi po si Trillanes at saka si Congressman Alejano po yun. Saka na-explain naman nila Trillanes at saka ni Congressman Alejano sa kanilang interview sa YouTube, sa iba't ibang mga platforms, sa ABS-CBN, sa One News, TV5, kay Models of Manila, kung ano po yung reason bakit po nila kailangang i-file yun sa ICC. Okay, so kung gusto niyo mapanood po yung interview niyon, punta lang po kayo sa 1PH at saka sa ABS-CBN News at saka po sa Models of Manila. In-interview po siya actually ni Kuya Mark Gamboa, si Congressman Gary Alejano. So kung hindi niyo pa napapanood po yun, panoorin niyo po yung interview na yun. Okay? Mga balita, ito trending to sa social media. Ito pinost ko na rin to sa website natin na www.lmtvdigital.com, kung saan naka-receive ng pambabatikos itong mga host ng isang noontime show dahil sa paggamit nila ng isang gay lingo. Bakit nga ba? Alamin natin kung bakit. Alamin natin kung ano ba ito. So, ang tinutukoy nating mga host ng noontime show ay walang iba kundi sina Bong Navarro at si Kim Chu ng It's Showtime. No? Ito ay matapos nilang gamitin yung salitang deserve sa isang segment ng kanilang programa kahapon to. March 12, 2025. So yung salitang deserve kasi pinaiksing version siya ng deserve para dun sa mga hindi nakakaalam nung salitang yon. At matagal nang bahagi kasi ito ng gay lingo or kabataang slang sa Pilipinas. Madalas itong ginagamit sa mga usaping may kinalaman sa papuri, pagkilala or katuwaan. Kaya lang sa kaso ni Bong at Kim kahapon, ginamit nila ito sa isang masayang context habang nagbibigay comment sa isa sa mga kalahok ng programa. Minasama naman ito ng mga nanonood na diehard supporters ni former President Duterte, na sa kainitan nga ng issue nataon na ito'y nabanggit nga ng mga host ng It's Showtime. Kaya nga dahil dyan naglabas sila ng mga na comment agad sa social media at grabe ang pambabash dito kay Bong at Kim. Ayon sa kanila, yung paggamit daw kasi ng deserve ay may dating koneksyon sa mga panlalait or pantama noon kay former President Duterte. Bagay na itinanggi ng mga tagahanga ng dalawa, yung mga fans nila Kim at saka ni Bong. No? Sa kabila ng pambabatikos, marami ring netizens ang tumipensa nga kay Bong at Kim at sinasabing wala namang masama sa paggamit ng salitang deserve at ito'y parte na ng modern Filipinos lang. At para sa kanila din na sobrang pagpapoliticize na yung nagaganap at pilit nilalagyan ng mali siya yung isang innocenting expression. So grabe, no? Hindi rin kasi ito yung unang pagkakataon na nabash ng mga host ng Showtime dahil sa mga banter or ginagamit na salita sa show. Pero sa kabila ng isyong ito, natiling matatag at masaya ang programa. Patuloy na naghatid ng good vibes sa kanilang madlang people. So grabe yung reaction talaga dito ng mga DDS, no? Hindi man lang sila nag-iisip agad-agad sila nagko-comment na hindi naman sila yung binabanggit. So makikita natin dito yung ugali ng mga DDS talaga is hindi agad malakas silang yung grabe sila mag-comment, yung comment na pag parang kahit hindi nababanggit yung mga pangalan, walang binabanggit na pangalan, nagre-react sila agad, kahit hindi naman sila yung tinutukoy, no? Kagaya nung nangyari din sa akin yung sa Trending Central, no? Yung nung time na nagbibigay sa akin ng legal advice si Trending Central, merong natatamaan na basher, may natatamaan na isang DDS, kilalang DDS
pero grabe po yung panglalait niya sa trending central. So ganito makikita natin talaga na itong mga diehard Duterte supporter na to, basta-basta na lang nagre-react na hindi man lang nag-iisip kung ano nga ba, ito ba'y tungkol sa akin, ito ba'y patama sa akin o hindi, ito ba'y patama sa ibang tao. Basta narinig nila isang salita na magti-trigger sa kanila, yung nagti-trigger sa kanila, nagre-react na sila, agad nagagalit na sila kung ano mang nasalita yung sinasabi. So sana wag naman sanang ganun, no. Nag-ano lang naman, kung hindi naman, wala namang pangalan na binabanggit, wag magre-react. Kung naman sana mag-react, no. Tigilan na yung sobrang politika, no. Ang gulo-gulo ng bansa natin, ang init pa ng panahon, kagaya niyan, magsa-summer na naman, tataas na naman ang temperature natin, tapos tumataas din ang blood pressure ng mga tao. Grabe, dahil sa sobrang toxic na ng mga balita ngayon. So hindi kailangan natin sa ngayon, no. Kailangan natin is magtulungan tayo bilang Pilipino, no. Imbis na tinitira natin yung presidente, presidenteng nananahimik, wala namang kasalanan, nagtatrabaho lang naman, sana tigilan na natin yung pangbabash, particularly kay BBM, dahil wala naman siyang kasalanan dito sa nangyayaring ito kay Duterte. Sinabi nga din ni BBM na willing pa rin daw nilang suportahan at hindi nila pababayaan si former President Duterte kahit nandun na siya sa Netherlands. So doon pa lang sapat na para sa akin, sapat na yun na pakita ng gobyerno na may malasakit pa rin, at least man lang kay President Duterte, na former President Duterte na minsan din namuno sa bansa natin, at bilang kapwa Pilipino din, no. Dahil Pilipino pa rin naman siya kahit anong gawin natin, kahit ano pang sabihin natin, siya pa rin ay Pilipino, kababayan pa rin natin, no. So yun lang naman ang masasabi ko dyan, at kung nagustuhan niyo itong video, don't forget to like and follow, don't forget to like and share, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat, and ingat kayo palagi.